Hi mga lalabs! Welcome back to our channel. And for today's video ay masaya kami kasi nga magsi-celebrate kami ng 81st birthday ni nanay. So hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na makapag-celebrate ng ganitong haba na birthday. So 81st birthday ng nanay namin. So syempre dahil birthday niya ay maghahanda kami ng kaunting pagkain para pagsasaluhan mamaya. At alam nyo ba dito sa amin, pag may birthday hindi nawawala yung pansit kasi may kasabihan sila. Pag birthday mo ay kailangan talaga may pansit kasi nga yung pansit ay nagsisimbolo ng mahabang buhay. O diba? Kung gusto nyo mahabang buhay, dapat pag nagsiselebrate kayo ng birthday ay may pansit. Hindi nga, joke lang mga lalos. Pero yun talaga yung paniniwala ng mga tao dito sa amin. So, inumpisahan ko na ngang maglagay ng mantika kasi yung uunahin kong lutuin for today's video ay yung pansit bihon. So, ito na siya. Nilagay ko na yung karne. So, kailangan mo lang siyang halu-haluin ng mga ilang minuto, syempre, para maluto yung karne. Tapos, pag luto na yung karne, pag medyo nag-iba na yung kulay, nagiging golden brown na siya, ay pwede mo nang ilagay yung sibuyas, tsaka yung bawang, syempre. Number 1 ingredient pag nagluluto tayo, yung sibuyas at bawang. Kasi isa to sa nagbibigay ng masarap na lasa, diba? Pagkatapos nito, hindi natin kakalimutan yung gulay. Syempre, yung pansit natin ay dapat may gulay. So, ang lagay ko lang dito ay 2 gulay lang kasi nga ito lang yung nabili ko, carrots. At syempre, yung ating repolyo. Yan, yung 2 gulay na ihalo ko sa aking pansit gisado. Saktong-sakto din kasi nga medyo nagkikrave kami ng pansit kasi minsan lang naman tayo nagluluto ng pansit. At syempre, lagyan na natin ng tubig, mineral water. Tubig galing sa aming galon kasi nga wala namang yung gripo namin. At syempre, toyo. Ang gusto ko sa pansit, mga lalabs, ay yung hindi masyado maraming toyo or soy sauce. So, kaunting soy sauce lang. Pinagtatawanan nila ako dati kasi nga yung pansit na niluluto ko ay palagi daw maputla. Pero para sa akin, mas malasa kasi yun, mas masarap kaysa medyo brown na siya dahil sa mapaparami yung toyo or soy sauce. Toyo dito sa amin. So, ayan, ito na siya. Inilagay ko na yung bihon. So ako, pag nagluluto ako ng bihon talaga, ay hindi ko binababad sa tubig kasi nga yung iba ay binababad sa tubig. Kasi pag hindi mo daw ibabad sa tubig, yung bihon ay inaabsorb niya kaagad yung sabaw. So kailangan mo siya lagyan ng maraming sabaw. Pero sa akin, tinatsansa ko na lang ang dami ng sabaw. So ito na siya. O ganitong kulay lang yung gusto ko mga lalabs kung hindi masyadong maraming toyo or soy sauce. So, diba? Ang sarap na tingnan. Hindi pa to tapos. Wala pa talagang repolyo nito. So, ayan. Nilagay ko na ang carrots kanina. Tapos, yung repolyo, hindi ko na isinabay kasi nga madali siyang maluto. Mas masarap kung medyo half cook ang repolyo. So, ayan na. Ito na siya mga lalabs. O, katakam-takam naman tingnan. Diba? Ang sarap tingnan. Masarap to pang snacks. Tapos, meron kayong sandwich. O, diba? Kasi hindi naman to pwedeng iulam lang talaga sa kanin. Kasi pareho sila carb, diba? Meron pa tayong pa-carb. So, ito na nga, matapos tong pansit bihon natin ay magluluto pa kami ng inihaw na isda. Yung isda na lulutuin namin ay, iwan ko kung may ganitong isda sa inyo or familiar kayo sa ganitong isda. Kasi ang tawag dito ay, dito sa amin, isdang pakol. O sinong nakaka-relate ng isdang pakol. Alam nyo ba mga lalabs, ang ganda talaga ang sarap ng isdang pakol. Promise, yung laman niya, ang sarap-sarap. Tapos medyo lang siya, mura lang siya ng isda. Pero ang pagluto nito ay kailangan mo lang siyang iihaw pag bumibili ka nito. Kasi nga, medyo makapal yung balat niya. Pero once maluto na siya, ang sarap ng kanyang laman. So, syempre, hindi lang
isda. So magluluto rin ako ng nilagang baboy. Kasi nga yung pamilya namin mahilig talaga sa sabaw. Kung napapansin nyo, tuwing kumakain kami ay may sabaw. Mahilig kami sa sabaw at syempre mahilig sa maanghang. At syempre naman, pangit naman yung kakain tayo ng walang kasabaw-sabaw, diba? Parang mabubulunan tayo. Need pa natin ng tubig. So ito na, magluluto ako ng nilagang baboy mga lalab. Sinugasan ko na yung karni. So bumili ako ng hindi naman masyadong marami. Kasi nga, yung style namin ay kami-kami lang naman kasi simpleng handa lang naman to mga lalab. So ito na, hinugasan ko na siya ng pangalawang beses ko na to siya hinugasan. So kailangan hugasan. Mas maganda sana magluto or maghugas pag may tubig talaga sa gripo nyo. Kaso kami wala talaga kaming tubig, lalo na pag araw. Yun yung problema namin dito. So ang ginagawa namin ay nag-iimba kami ng tubig sa drum. At syempre pag gumagamit kami ay kumukuha kami using tabo. So ayan, hinihiwa ko na ang karne. So, binilasan ko na kasi nga, maya-maya ay may darating mga bisita si nanay. So, maso-surprise si nanay mamaya kasi hindi niya alam. So, inumpisahan ko ng hiwain yung karne para sa ating nilagang baboy mga lalabs. Syempre yung nilagang baboy mas masarap pag may ano bang tawag dito sa inyo? Yung dito sa amin ay gabi. Gabi or car lang. Yan. Kasi nga yung sabaw niya ay lumalapot o di ba mas masarap. At syempre, meron pang ibang mga gulay na dapat mong either pichay or either repolyo ang kailangan mong ilagay para naman may gulay o di ba? Gulay is life talaga dito sa amin. Minsan lang kami nakakakain ng karne. Mostly dito sa amin ay gulay at syempre isda. Lalong-lalo na si nanay. Pag matanda na kasi mga lalabs, di na pwedeng kumain ng palagi na lang karne. Lalong-lalo na si nanay napakamasilan niya sa pagkain kasi nga ang dami na niyang iniinda na sakit, yung kanyang arthritis, yung kanyang rheuma, yung kanyang osteoporosis. So ang daming pagkain na hindi niya kinakain. Kaya nga minsan may gusto kaming kainin pero hindi namin nakakain kasi nga gusto namin kung anong makakain namin sa mesa ay yun din yung makakain ni nanay. So ito na nga yung karne, nilagyan ko na ng sabaw. So kailangan na nating isalang sa ating apoy. So ayan, ginamit ko dito ay kahoy talaga mga lalabs. Kasi pag mga nilaga talaga medyo matagal maluto. So kailangan natin magkahoy para makakasave naman tayo sa ating gasol. So ayan, intay lang tayo ng mga ilang minuto nito. Siguro mga 30 minutes. So lalambot na to siya mga lalabs. At syempre mamaya hindi alam ni nanay meron siyang mga bisita. So kinuntsaba namin yung nagdadala ng Dawn Rosary dito sa amin. So pinapupunta namin sila dito mamaya. Sakto mga alas 4 ng hapon kasi nga meron na kaming naluto na pansit. So meron na silang pang snack. So ito na pala yung karlang or gabi. So ito na yung ilalagay ko sa aking nilagang baboy. Alam niyo ba mga lalabs, napakaswerte ng mga taong aabot sa ganitong edad, 'di ba? Yung 81 kasi nga lalong-lalo na sa generation natin ngayon sa klase ng mga pagkain na kinakain natin, o 'di ba? Parang bumababa na yung mga lifespan ng mga tao kasi nga mostly ay may chemicals na yung mga gulay ay di na organic kasi nga meron ng mga spray at fertilizers na inilalagay. Tapos yung karning manok, 'di ba? Hindi na organic yung pagpapalaki ng manok. Ang dami ng injection para mas madali silang lumaki. Tapos yung sa mga baboy naman, karning baboy, o diba, yung sa feeds. So basta sa klase-klaseng pagkain na nakakain ng tao. Kaya nagpapasalamat talaga kami kasi nga nakakasama pa namin si nanay ng ganitong edad niya ng matagal na aalagaan pa namin siya. So ito na nga siya mga lalab. So medyo malambot na ang ating nilagang baboy. Ang sarap po talaga nito lalo na kasi pag may gabi. Pag may gabi kasi mas malasa yung sabaw, mas malapot yung sabaw. At syempre lalagyan din natin to ng iba pang mga sangkap kagaya ng sibuyas. Hindi ko muna inilagay kasi hindi pa siya kumulo. So inintay ko muna kumulo yung ating nilagang karning baboy bago ko ilagay yung mga sibuyas, luya at iba pang mga sangkap. Alam niyo dito mga lalabs, pag may okasyon dito sa amin, ako lang talaga yung nagluluto. Dati naaalala ko, hindi talaga ako marunong magluto. Promise, yung nagtatrabaho pa ako. Pero, start nung wala na akong trabaho, tapos si nanay ay matanda na. Syempre, wala nang
ibang magluluto. So, napag-aaralan naman pala. At syempre, dahil sa kaluluto ko ay medyo nag-improve naman yung lasa. So, medyo masarap na po akong magluto. O, diba? Nag-angat ng sarili. O, ito na nga yung kamatis. Meron akong sili haba. At syempre, yung sibuyas at luya. Ito lang yung ilalagay ko sa ating nilaga. At pag naluto na tong ating nilaga ay okay na lahat para mamaya sa hapunan namin. So, simpleng hapunan lang talaga itong mga lalabs. So, kami-kami lang. Hindi na kami nag-imbita kasi nakakahiya naman. Ang late lang ng handa namin. Hindi magkakasya yung mga kapitbahay namin nito. Sa amin pa naman dito. Ang dami namin kapitbahay. Hindi to magkakasya. So, next time, pag magkakagrasya, yung maraming handa yung lutuin natin para makapagpapamigay tayo sa mga kapitbahay or makaka-invite tayo. Pero sa ngayon ay kunting handa lang yung lulutuin namin kasi ito lang yung nakayanan namin. At least magiging masaya si nanay mamaya. At nagantay pa nga ako ng ilang minuto mga lalabs. Alam nyo naman pag nilaga, medyo matagal talaga maluto. Kasi kailangan mong palambutin yung karne. Kasi hindi naman masarap pag medyo matigas pa mga lalabs. So, diba? So ito na nga siya mga lalabs. So tingnan nyo. Dinamihan ko na talaga ng sabaw. Alam nyo naman, sabaw is life. So ito na siya. Medyo malambot na siya. Nailagay ko na yung iba pang mga recaldo, sili haba, kamatis, at syempre yung gabi. Tinawag ko na lang ng gabi lalabs. Pero sa amin ay car lang talaga. Pero pwede na rin. Kagaya din naman yan ng gabi. Kasi nga baka hindi nyo maintindihan yung car lang kasi Bisaya yun na word. So, ayan na siya. Ang sarap. Nagutom tuloy ako mga lalabs. At lumating na nga yung mga bisita ni nanay. So, sila yung magdo-nursery. At tapos na nga silang magdo-nursery ay kinantahan na nila si nanay ng happy birthday. O, diba? Ang saya-saya ni nanay. Kasi nga na-surprise siya. Hindi niya alam na meron pala siyang mga bisita. O, ilang taon ka na nanay? Ang tagal niyang makasagot. At syempre, pagkatapos nito mga lalabs, dahil nga medyo hapon na, ay kakain na kami ng hapunan. At syempre, bago kumain, ay pinag-blow muna natin si nanay ng kanyang cake. So, binilhan namin siya ng maliit na cake. So, ayan yung handa namin. O, diba? Siyempre, pagkain lang naman. Pihon, nilagang baboy, at syempre, inihaw na isda. O, dool sad nay. Ba, kaya wala hangin. Sige na nay, kasama nay. Sige na nay. What? Sige ba? This is the Florence saying goodbye and God bless everyone. Maraming salamat po and see you in our next vlog.